Dahil wala kang ibang pupuntahan sa lagay mong yan. At hindi ako papayag na basta ka nalang aalis. Stay here. Iyon na tong kondo. Keep the money and use it to start the life that you dream. And I don't take no for an answer, Margaret. Mahabang paliwanag na Rafael na ikinagulat niya. Hindi niya inaasahan ang lahat ng sinabi nito maliban sa wala siyang pupuntahan sa lagay niyang yun. Nakatulala lang siyang nakatingin dito. Hindi talaga siya makapaniwala. Nagbibiro ka ba? Paniguradong tanong niya. I'm serious. Sagot nito na nangiti sa naging reaksyon niya. Piningot pa ang ilong niya para iparamdam na hindi ito nananaginip. Napangiti naman siya habang iniiwas sa mukha rito. Well, padadalhan kita dito na isang katulong na makakasama mo at mag-aalaga sa'yo sa loob ng isang buwan o until makarecover ka. Tumangulang siya. Alam niya kasi na nagpaalam na ito sa kanya. Iyon naman kasi ang gusto niya, diba? Ang hindi na ito makita at ngayon pinagbigyan siya ay bakit masakit pa pakiramdam na hindi na niya makita ang lalaking ito. Oo, ayun ang gusto niya. Pero sa bahagi ng kanyang puso ay nananalangin na sana sa kalagayan niya ngayon ay pilitin itong manatili sa tabi niya at talagaan siya. At suklian ang pagmamahal niya dito. Ngunit nabigo siya. Wala talaga kahit kaunting pagtingin nito sa kanya. Salamat at makakaalis ka na. Taboy niya rito at galit na mga mata ang ngayon ay nakatitig kay Rafael. Tumitig lang ito sa kanya at maya-maya ay nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit. Napaiyak naman siya sa ginawa nito ngunit dali-dali niyang pinahid ang luhang inilayo siya. Magpagaling ka. Because I'm not done with you. Seryosong wika nito at tumalikod na. Get out! Sigaw niya rito habang kinuha ang unan sa couch at ibinato niya sa papalabas na Rafael. Hindi niya na nahagip ng unan ng likod dahil nakalabas na ito. Bigla siyang nagalit sa sinabi nito. He confuses her. Pinapaasa na naman siya sa sinabi nito. Binigyan siya ng compensation para malimutan niya ang sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng anak nila. Akala siguro nito ganun lang yun kadali. Aalis na raw ito sa buhay niya tapos may habilin pang hindi pa ito tapos sa kanya? Anong klaseng usapan ba ang meron sila? Usapang pambata? I hate you, Rafael. I hate you. Tahimik na saad niya habang dahan-dahang tumulo ang luha niya sa pisngi. 1 year later. Good morning, Miss Margaret. Sabay bati ng mga tauhan ni Margaret pagdating niya sa kanyang coffee shop. Actually, hindi lang ito pure coffee shop dahil may hinalo siyang libro at internet sa kanyang cafe, kaya naging Serenity Cafe. Ito ang pangalan ng negosyong naisip niya. Ang dami na kasing nagpapatayo ng coffee shop kaya nag-isip siya ng kakaibang konsepto. Total mahilig ang mga taong uminom ng kape habang nagsisurfing at ang iba naman ay nagbabasa ng libro. So she collected and compiled books and displayed it in her Serenity Cafe mini library. Meron din siyang small private rooms with transparent glass and soundproofing walls para sa mga gustong mag-movie marathon with friends na hindi nakakadisturbo sa ibang mga customers. Laptop with Wi-Fi connection are available for rent for those who will do business, studying, or researching. Dahil sa kakaibang offer ng negosyo niya ay dinarayo ito ng maraming customers na kadalasan ay college students and workers. Sa umpisa ay nag-hire lang siya ng 3 manggagawa na ngayon ay naging 7 na. Her business is doing pretty good. She was happy na sa wakas ay natupad na rin ang pangarap niyang magkaroon ng sariling negosyo at maiahon ng pamilya niya sa hirap. Siniswerte lang talaga siya siguro sa negosyo niya dahil everything was going smoothly from the very beginning. Dala na rin marahil ang determinasyon niya, sipag at pagiging positibo na magiging matagumpay ang negosyo niya. She's so proud of her accomplishment. Napatingin si Margaret sa cellphone niya nang tumunog na nasa ibabaw ng mesa niya. Hello, Ma? Napatawag ka. Ang mama pala niya. Wala pa rin itong kaalam-alam sa nangyari sa kanya at hanggang ngayon duda pa rin ito sa rason niya kung saan niya kinuha ang perang pinuhunan niya sa negosyo. Ngunit hindi na ito nagtanong pa. Nakita kami ni Maring Cora kanina. Yung ninang mo sa binyag. Gusto daw nilang ibenta yung lupa nila sa Barangay San Juan. Baka gusto mo daw bilhin. Ibenta niya raw sa'yo ng 800,000 pesos. Ma, wala po akong ganong kalaking pera. Pero kung mayroon man, siguro gagamitin ko yun sa pagpapalago ng negosyo. Passive income ho ang lupa, kaya hindi na muna ako bibili ng ganyan. Kapag makaipon ako ng malaki-laki, bibili rin ako. Pero hindi pa sa ngayon. Dahil kakaumpisa pa lang na negosyo ko, Ma. Paliwanag niya sa ina.
Ikaw bahala, anak. Kamusta na kayo dyan ng kapatid mo? Okay lang naman kami dito, ma. Nag-aaral naman ng mabuti ang anak mo. Siguro sa susunod na Pasokan ay tatapusin ko rin ang kurso ko sa kolehiyo kahit sa online class lang. Mabuti naman kung ganun, anak. Kaya mo yan. O siya, papaalam na ako dahil may bibili ng bigas. Sige, ma. Bye. Paalam niya sa ina saka in-off ang tawag. May maliit na sari-sari store na palang na pinagkakaabalahan ng ina niya para naman hindi ito maboard sa bahay na mag-isa. Nasa syudad na kasi silang dalawa ng kapatid niya dahil nag-aaral na ito sa kolehiyo at kasama niya ito sa tinitirhan niyang apartment. Pagkatapos ng isang buwang pananatili niya sa kondo ni Rafael ay napagdesisyonan niya nang umalis doon. Sa palagay kasi niya ay hindi siya makamove on sa lalaking yun hanggat nananatili siya sa kondo nito. At isipin pa lang na magkalapit lang ang condo unit nila ngunit hindi sila nakikita ay parang mahihibang siya. Kaya umalis siya at bahala na ito sa condo nito. Hindi niya yun kinuha kahit sinabi nitong ibinigay na nito iyon sa kanya. Pinauwi na rin siya ni Joy na siyang nag-aalaga sa kanya sa loob ng 1 buwan. Napatingin siya sa mga papeles na nasa mesa niya. Kailangan niya yung permahan. Bago niya dinampot iyon ay binuksan muna niya ang telebisyon at nag-scan ng news channel ng mga oras na yon. Inilagay niya sa balita. Ang kasalukuyang balita ay tungkol na naman sa isang politiko na umano'y nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Tahimik na dinampot ni Margaret ang mga papeles sa mesa para permahan habang nakikinig ng balita sa TV. For entertainment news, the business tycoon Rafael Montemayor was seen with young actress Precious Smith in a high-end restaurant in Makati last night. Are these two exclusively dating? Their photos went viral in social media after. Hindi na pinatapos ni Margaret ang sasabihin pa ng reporter dahil pinatay niya ang TV. She's not interested in his life anymore. Not now and not ever. Pinagpatuloy niya ang pagperma ng mga papeles ngunit napahinto naman siya bigla sa tuwing sumasagi sa isip niya si Rafael na may kadate ng iba. Para bang biglang naiinis siya sa tuwing naiisip yon. Wala siyang karapatan na magalit o mainis. Pero bakit hindi niya maiwasang makaramdam ng ganon? For goodness sake, it's been a year. Kaya dapat hindi na siya maapektuhan pa sa tuwing babalitaan niya ang tungkol dito. Pinilit niyang mag-concentrate sa binabasang papel at pinirmahan niyon. Miss Margaret, nasa labas po si Sir Mebard at hinahanap ka. Sabi ni Patricia sa kanya at umalis na rin. Tumayo naman siya at mabasa sa kanyang maliit na opisina. Nakita niya itong uminom ng kape sa isang sulok ng cafe habang nakatingin sa kanya. Hey, how's the coffee? Nakangiting bati niya kay Mera na tumupo sa bakanting upuan sa harapan nito. The best coffee in the world. Nakangiting sagot ito at humigop ng kape. Napatawa naman siya dahil yun laging sinasagot ito sa tuwing tinatanong niya ito. Anyway, ayain sana kitang lumabas mamayang gabi. Yes, I personally invited you to have a dinner with me tonight. Please? Anito sa mukhang nagsusumamo. Sa totoo lang gwapo naman si Menard at mas lalo itong pumogi nang magkaroon nito ng magandang trabaho. 5 months ago na nakita uli sila dito mismo sa cafe niya at hindi ito makapaniwala nang malaman nito na siya ang may-ari ng cafe. Akala lang nito ay isa lamang siyang trabahante dahil minsan tumutulong din siyang mag-serve sa mga customers. Simula noon ay lagi na itong tumatambay sa cafe niya at minsan sinasama pa nito ang ibang kaklase nila at kaibigan. Isang beses na rin itong nagayang lumabas sila, minsan pinaunlakan naman niya kapag may kasama silang mga kaibigan o kaklase. Pero ngayon parang nahihimigan na niyang magtatapat na ito sa kanya ng pag-ibig dahil gusto talaga nitong solohin siya sa isang dinner date. Hindi naman kasi siya manhid na hindi maramdaman ng pake ng kaibigan. Okay, basta libre mo ha. Biro niya rito. Palagay na kasi ang loob niya rito at hindi niya naisip na maniligaw niya ito. She treated him like a friend. Pero hindi na rin siguro masama kung bibigyan niya ito ng chance kung sakali mang manligaw ito sa kanya. Napayas ito nung pumayag siya. Napangiti na lang siya sa reaksyon ng binata. So, paano? Hindi na ako magtatagal dahil tumakas na ako saglit sa opisina. Susunduin kitang mamayang 6:00 dito. Paalam nito at inubos ang laman ng tasa. Okay, see you later. Sagot niya na nakangiti. Tumalikod na ito at umalis. Iniligpit niya ang tasa at palitong ginamit ni Menard. Tatalikod na sana siya nang mahagip na mga mata niya ang pumasok na lalaki sa cafe na nakatingin sa kanya na halos hindi mapinta ang muka. Hindi niya namalayan na hindi na pala siya kumilos sa kinatatayuan at nanatili lamang na nakatitig
sa papalapit na lalaki. Kung gaano kabilis ang paglapit nito ay ganoon din kabilis ang pintig ng kanyang puso. Iyon bang pakiramdam na nakomatos ang buong katawan niya at ang puso lamang niya ang tumitibok ng napakalakas? Kainis. She never knew that she missed him until today. Pero bakit gusto niya itong sipain sa muka? Nakakainis kasi, hindi pa kasi ito nagpakita. Ayan tuloy biglang nabuhay ang namatay niyang puso. Bulong ng isip niya. Not so happy to see me, babe? Bati ni Rafael sa seryosong pagmumuka. Ano kaya ang kahihinatnan ng muling pagkikita ni Rafael at Margaret? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!